Hanggang kailan niyo planong mahiga dyan sa putikan? Maaari na kayong tumayo. Malayo na yung mga aswang. Bakit narito ka? Huwag mo sabihin napaslang mo na lahat ng matatandang aswang. Kaibangan nito. Imposibleng matalo mo sila. Tiyo, anong gagawin natin? Paano kapag dito sila nagtungo? Tumakbo na lang po tayo sa kakawyan. Ayoko pang mamatay dito. Pamilyar ba kayo sa langis ng nyog? Sa tagal ng panahon, maging noong hindi pa uso ang mga makabagong medisina sa maraming panig ng Pilipinas, isa na ang langis ng nyog sa inaasahan ng mga tao upang makapagpagaling ng mga karamdaman. Alam niyo bang depende sa proseso nito kung gaano katagal ang buhay ng langis? At maniniwala ba kayo kung sabihin ko sa inyong minsan ay naging daan ito upang makaligtas ang isang bata laban sa baryo ng mga aswang? Ating tunghayan ang kwentong tampok natin sa araw na ito. Karanasan ito ni Solomon. Taong 1968. Iloilo. Kamusta na po kayo, Kuya Rene? Kamusta din po sa lahat ng ating mga kalakbay na nakikinig sa inyong programa? Nais ko lamang po sanang magpasalamat sa inyong paghahandog sa aming mga tagapakinig ng magagandang kwentong katatakutan na nakakapang-aliw at nag-aalis ng kalungkutan sa amin. Lalo pa po at narito na ako sa Estados Unidos nakatira. Labis po ang kagalakan kong matagpuan ang ganitong channel na para bang ibinabalik ako sa nakaraang panahon ng ating bansa. Tawagin niyo na lang po ako sa ngalang Solomon. Ito pong aking kwento ay noong bata pa ako. Mga edad 17 pa lamang po ako. At noong araw nga, madalas akong kasakasama ng tiyuhin ko sa pagbebenta ng mga kinakatay niyang karne sa mga bahay-bahay. Mas praktikal kasi itong uri ng pagtitinda kaysa sa kumuha po ng pwesto sa palengke. Nangihinayang ang tiyo na imbis na maidagdag sa kita namin, ilalagay pa sa pambayad sa pwesto. Kaya naman, mas tiyanaga na lang po namin ang paglalako. Hindi po biro ang maglako ng karne. Kailangang mabilisan po itong mapaubos nang sa gayon ay sariwa itong makonsumo ng aming mga suki. Hindi po kami nagtitinda sa baryo. Gawa ng ang asawa ni Tio Federico o ang tiyahin ko ang nagtitinda doon. Sa madaling sabi po, yung dalawang baryong kalapit namin ang pinagtitindahan namin ng tiyuhin ko gamit ang aming lumang pedicab na binuo lamang ng aking tiyuhin mula sa mga iba't ibang parteng mabibili niya sa tambakan. Gamit po ito ay nakakarating kami sa mga lugar na ang ilan sa mga tindero ay hindi na tinatangkapang pasukin. Dahil sa bukod sa malayo ay iba din ang ugali ng mga residenteng nakatira. Pero para kasi kay Tiyo Ikong, hanggat may tao ay mabenta. Kaya naman wala kaming pinapalampas sa mga maaari naming mapagtindahan. Tiyo, medyo madami po yata yung paninda natin ngayon ah. Sa parehong ruta po ba ang tungo natin? Bakit di po tayo sumubok doon sa may baryo sa kabilang bundok? Yung malapit po sa may ilog? Parang mas madami po kasi ang mga tao doon ah. Baka naman doon swertihin tayo mapaubos itong mga paninda natin. Ano po ba sa tingin mo, Chong? Kuya Rene, ito pong tiyuhin ko, nakikinig naman sa akin paminsan-minsan. Matagal na din po kasi kaming magkasama sa mga pagtitinda. Simula po nang mawala ang mga magulang ko at iwan ako nitong kuya ko sa bahay namin at hindi na po bumalik. Itong sila Tio Federico o mas kilala sa tawag na Ikong sa aming lugar, ang tumayong magulang ko. Katuwang ng kanyang may bahay ay sinisikap naming matupad yung pangarap ng tiyo na magkaroon ng sariling baboyan at tindahan ng karne sa aming baryo.
Doon pa din naman ako tumitira sa bahay namin. Pero kumakain po ako sa umaga, tanghali at gabi sa bahay nila tiyo. Sa kwento ko po kasing ito, hinahango pa lamang ng tiyo ang mga paninda namin. Bumibili siya ng paisa-isang buhay na baboy at pagkatapos kami ang nagkakatay. Sa ganitong paraan po ay mas mura naming nakukuha ang baboy at napapakinabangan po namin itong mga lamang loob nito. Pero mahigpit po ang tiyo na ang dugo ng hayop ay diretso dapat sa lupa. Bawal namin itong gamiting panluto. Kahit nga po may mga nag-aabang para bilhin ito, hindi po pumapayag ang tiyo. Pero hindi ko po alam ang dahilan niya. Pero ito ang patakaran niya. Alam mo Solomon, medyo malakas itong nabili natin baboy Pero tiyak ko namang maayos ang karne nito at tamang gulang lamang. Subukan muna natin sa mga suki natin. At yung matitira, kung meron man, dalhin natin dyan sa sinasabi mong baryo. Malay natin, di ba? Naroon pala yung mga matatakaw sa karning baboy at magkaroon tayo ng malakas na suki. Pero hanggat maaari, gusto kong dito lang tayo sa mga karatig baryo. Bukod sa mahirap ng dalhin ng pedicab natin dun aabutin tayo ng gabi sa pag-uwi. Teka, bago ko nga pala makalimutan, yung mga kutsilyo natin at tubo, huwag mong kakaligtaang ikarga sa pedicab ha. Alam mo naman di ba? Minsan naliligaw ang mga tulisan sa daan. Baka lang maabangan tayo. Kapag nakuha sa atin ang mga paninda natin, medyo mahirapan tayong bumawi niyan. Saka yung kwintas ng tatay mo, maswerte yun sa atin Kaya huwag mong kinakalimutang isuot yun. Sige na, magayos ka na. Pupuntahan ko lamang ang tiyahin mo. At nagluto daw siya ng baon nating chicharong bulaklak. Abay, masarap yun sa suka at kamatis at siyempre maraming kanin. Kuya Rene, sa kabila po ng pagiging tindero namin ng karne, bihira lang po kaming kumain nito dahil sa nangihinayang kaming pareho ng tiyo. Kaya nga, kadalasan kontento na kami sa mga isaw at ano pa mang lamang loob ng baboy na mura lamang at mahina ang benta. Kagaya na lamang po ng chicharon bulaklak na luto ng tiya at adobong isaw ng baboy. Yun po ang pinakamasarap na natitikman namin. Lalo pa kapag nagtitinda kami. Walang palya ang tiya sa paghanda nito sa amin. Nang may ayos na naming lahat ng kailangan namin para sa pagtitinda, naglalakad lamang po ako at nakaalalay sa pagtulak ng pedicab. Hindi po kasi maaaring pareho kaming nakasakay. Gawa ng hindi naman po kakayanin itong pedicab kung dadagdag pa ako. Pero kapag naman nabawasan na ang paninda, sumasakay naman na ako para mas mabilis na biyahe. Palagi po itong pagtapos ng unang baryong pinaglalakuan namin. Salomon, ang mabuti pa siguro, kumain muna tayo dyan sa may puno Nagugutom na din kasi ako Total, nangangalahati na din naman tayo sa benta. Mamaya bago magtanghali, tiyak ubos na yan. Kaya pahinga muna tayo. Masakit na din ang binti ko Mabuti pa nga tiyo. Ako din, ang sakit na ng paa at ng sikmura ko. Mainit na tubig lang ang nailaman natin sa tiyan kanina Madalas bandang tanghali talaga, napapaubos na namin ang paninda. Kaya naman, mga bandang 3:00, dapat nasa bahay na kami. Ang kaso nga lang po ng araw na yon, sa hindi namin inaasahang pagkakataon, nang matapos kaming mananghalian, ay inabot po kami ng ulan noong papalabas na kami sa ikalawang baryo. Dahil nga po sa halos walang kabahayan doon sa daan at hindi naman maaaring suungin namin ang ulan, gamit po itong kutsilyo ko ay gumawa kami ng maliit na silungan sa may puno ng mangga sa gilid ng daan. Medyo may mga nakaharang na matataas na pawid, kaya naman hindi po kami gaanong makikita kung sakali namang may mga dadaan. Hindi na po kami nag-abala pang tabasan ito
Gawa nga ng ang mahalaga lamang po ay makasilong laban sa ulan. Panay dahon na nga din po ng saging ang nakapatong dito sa mga paninda naming karne. Nasa tansya ko ay nasa 15 kilos na lamang. Ito na yung tubo namin na kailangan naming maibenta. Solomon, huwag ka nga munang maingay. May mga paparating eh. Yung pedicab, takpan mo ng mga dahon. Madali ka. Huwag naman sana pero may kutob akong mga tulisan ng paparating. Hindi na tayo pwedeng makita dito. Tiyo, anong gagawin natin? Paano kapag dito sila nagtungo? Tumakbo na lang po tayo sa kakahuyan. Umikot tayo sa gubat pabalik sa bayan. Tiyo, kikitain pa natin yung karne. Pero pag namatay tayo, wala nang bawian yun. Sa mga tagpong ito, ay pilit ko na pong kinukumbinsi ang tiyo. Ang kaso nga lang ay nagmamatigas siya at ayaw niya pong iwan itong pedicab at karne. Isa pa, kapag tumakbo daw kami, ay mas malalantad lamang kami sa mga paparating. Kaya naman po nang matakpan namin ng mga dahon itong sasakyan namin, doon din po kami nagkubli sa ilalim nito. Habang naririnig naming nagtatawanan itong mga taong naglalakad. Maingat lamang po kami at alam naming bibihira ang mga taong nagagawi sa kalsada sa lugar na yon. Dagdag mo pa na sobrang lakas ng ulan. Pasado 3:00 na din po ito at sobrang dilim na ng kalangitan. Mga kasama, sigurado ba kayo sa sinabi niyong dito nagtungo yung magtiyong magkakarne? Kanina pa tayo naglalakad. Pero wala man lang tayong nakasulubong. Ni aso man lang. Sobrang gutom na ako ha. Kung hindi ko makukuha ang mga karneng inalalako nila, sila na mismong kakainin ko. Labis ng pagtitimpi ko sa hindi pagkain ng karne dahil sa kahibangan ng mga matatandang aswang sa baryo natin. Nahihibang na sila para utusan tayong huwag kumain ng karne ng tao. Ngayong wala na sila sa baryo natin, wala nang magbabawal sa atin. Kaya talasan nyo, mga pangamoy ninyo! Labis po ang gulat ko sa mga narinig ko. Hindi po mga ordinaryong tao ang nasa kalsada. Walang dudang mga aswang po ang mga ito. At natitiyak ko din po na ang mga pinag-uusapan nilang tendero ng karne ay kami po at wala nang iba. Kami lamang ang mga magkakarneng naglalako doon. Kita ko po itong si Tiyo Ikong na labis ang pagyuko sa pinagkakataguan namin. Kapareho ko, kabado na din siya sa mga narinig. Tulisan pa nga lang po, namimiligro na kami. Ano pa kaya sa mga aswang na ito? Hindi ko po alam, Kuya Rene, kung swerte bang matatawag itong pag-ulan. Kasi po, kung hindi sana umulan, tiyak na makakasalubong namin itong mga aswang at ayoko na pong isipin kung anong maaaring nangyari sa amin. Ilang minuto po silang mabagal na naglalakad sa daang malapit sa puno ng mangga. Minuto na parang sa akin po, parang oras na. Papatilan na nito ang ulan at ang pinapangamba ko ay ang maamoy kami dahil sa wala ng hangin o tubig na humahalo sa aming samyo, lalo na sa mga dugoang karne na ibinebenta namin. Hoy! Ikaw! Ano ba bang ginagawa mo dyan? Para ka namang kalabaw sa haba ng ihi mo. Bilisan mo na nga at maggagabi na. Babalik na ang mga matatanda sa baryo. Nasa harapan po namin itong isang aswang na umiihi. Pati paghinga namin ay pigil na pigil para lamang hindi kami marinig nito. Mabuti na lamang noong tangkanyang silipin sana yung mga dahong nakatakip sa pedicab. Tiyempong sinigawan na siya nitong sa pagkakarinig ko ay si Gonzago. Tila ba takot sila sa tinatawag nilang matatanda na nagbabawal sa pagkain ng karne ng tao. Nang makalayo na sila, saka na kami nakahinga at napahiga na lamang sa damuhan. Mukhang mas mabuti nang umuwi tayo, Solomon. Delikado na kung magtutuloy pa tayo sa pagtitinda. Hindi biro ang makursunadaan ng mga aswang. Walang dudang
Tayo ang hanap ng mga yon, Solomon. Bilisan mo na at baka abutan pa tayo ng gabi dito. Hindi mo na yan kailangan sabihin, Tiyo. Kung pwede nga buhatin na lamang itong mga karne, ginawa ko na. Tiyo, mas maigi yatang mag-isip na tayo ng ibang pagkakakitaan. Mukhang matagal-tagal tayong hindi makakapagtinda dito. Sabi sa akin ng albularyo na nanghilot sa kaibigan ko noong maengkanto siya. Kapag ang aswang daw nangungurusanada, hindi daw yan tumitigil. Hanggat buhay, ang gusto nilang puntiryahin. Hindi daw kasi marunong tumanggap ng pagkatalo ang mga aswang. Para sa kanila laro ang paghahanap ng kanilang biktima. Ano kayong sasabihin ni Tia kapag naikwento natin ito sa kanya? Nako, wag mo nang tangkain pang sabihin sa kanya at baka mag-umpisa namang atakihin ng hika niya. Kilala mo naman ang tiya mo kapag nasosobran sa pag-aalala at nervyos, di ba? Alam mo, Solomon, tama lang talaga ako Swerte sa atin yung kwintas ng tatay mo. Palagi tayong iniligtas sa kapahamakan Ilang beses na ba? Pang-anim na yata ngayon Sayang lang talaga. Kung dala sana ng mga magulang mo yung kwintas nung gabing yon, siguro kasama pa natin sila. Ramdam ko po ang pangungulila ng tiyo sa tatay ko. Dalawa lamang kasi silang magkapatid at sobrang magkasundo sila ng tatay. Pero siguro, Kuya Rene, hanggang doon lang talaga ang buhay nilang dalawa. Akma pa sana akong sasagot sa tiyo ko. Ang kaso lamang po, naramdaman kong parang uminit yung kwintas. Kapareho ng pag-init nito nung napadaan itong grupo ni Gonzago. Kaya naman naalarma ako at agad kong sinabihan ng tiyo. Tiyo, nasa panganib tayo. Umiinit yung kwintas katulad po kanina. Kailangan po natin magtago, tiyo. Kuya Rene, madali pong sabihin na kailangan naming magtago. Ang kaso nga lang po, nasa gitna po kami ng magkabilaang palayan at mababaw na bangin na pababa sa isang ilog. Wala po kaming mapagtataguan doon, lalo pa at naroroon yung pedicab namin. Mabuti na lamang po at mabilis mag-isip itong si Tiyo Ikong. Inihagis niya lahat ng karne sa palayan na noon ay napakatataas at maaari na nga naming mapagkublihan. Habang itong pedicab, gamit ang mga lubid na panali, ay ibinitin namin sa gilid ng bangin, sapat para hindi mapansin ng mga dadaan. Tinabunan pa namin ng mga damo at sanga itong lubid para lang maitago sa mata ng mga aswang na paparating. Solomon, madali ka. Ibaon mo sa putik yung mga karne. Punuin mo din ng putik ang katawan at ulo mo at manatili kang nakadapa sa putikan. Wag na wag kang lilitaw o gagalaw man lang. Hindi nila tayo maaamoy sa tulong ng putik. Mukhang mahihirapan tayong makauwi. Pero bahala na. Huwag kang lalayo sa pwesto ko ha. Eto, sakaling wala na tayong pagpipilian, tiyakin mong papatamaan mo sila sa puso nila o sa sentido. Iniabot sa akin ni Tiyo itong isa sa mga kutsilyong dala namin. Ako naman agad sumunod sa ipinapagawa niya. At mula sa pinagtataguan namin, sa makulimlim na hapon, ay kitang-kita ko po ang mga lumilipad na aswang na may bitbit na mga bata at ilang mga matatanda na mga wala ng malay. Hindi ko po alam kung patay ba o hinimatay lamang. Pero karimari-marim na pakiramdam ang bumalot sa akin habang nakahiga po ako sa putikan. Alanganin po kasi kung dadapa ako dahil sa bahagyang matubig pa po itong palayan. Doon ko napatunayan yung sabi sa akin ng albularyo na may mga aswang ang kayang magpalit anyo kahit pa may araw basta walang taong nakakakita. Maggagabi na at panaka-naka pa din ang mga pagaspas sa daan. Kaya naman hindi namin magawang makatakas doon o bumangon man lang. At nang dumating nga po ang takip silim, doon na po naging mas peligroso ang lahat. May mga pagtatampisaw na po kasi sa palayan. May mga nagaangil at mga sigawan. Mga tinig na hindi ko po malaman kung aswang ba o tao ang may gawa. Pero ang nasisigurado ko,
na oras na umahon kami sa pagkakatago namin, kami na ang hahabulin ng mga ito. Nang walang kung ano-ano, sa gitna ng kaguluhan, ay bigla na lamang po na may aswang na bumagsak malapit sa kung nasaan po kami ni Tiyo Ikong. Pero wala na po itong buhay. Biyak po yung ulo at dilat yung mata na makikita dahil po sa liwanag ng buwan. Tila naubos yung ulap sa langit dahil sa lakas ng pag-ulan at hangin noong maaga pa. Tumambad sa amin ni Tiyo ang nakakatakot na aswang na kahit patay na, parang manunugod pa rin. Pero paanong nangyari? Maaari kayang nagtalo-talo itong mga aswang o di kaya nag-agawan sa pagkain? O baka naman magkakaibang grupo ng aswang ang naroroong naglalaban. Alin man dito, kailangan naming manatiling hindi napapansin ng sinuman. Isa pang inaalala ko ay nalantad na yung ibang mga karning baboy dahil nga dito sa aswang na bumagsak. Sumadsad siya sa kung saan ko binaon yung karne. Kaya naman, sa sandaling mapansin ito ng mga aswang, ay tiyak na ang kamatayan namin. Nagpatuloy ang mga sigawan at ang mga tilamsik ng tubig at putik mula sa kung anumang mga bumabagsak o lumalapag sa palayan. Nang bigla pong makita ko ang isang pares ng maitim na paa na marahang naglalakad papalapit sa akin. Nakita na nito yung karning baboy na litaw na noon. Pero bigla na lamang may tumamang palaso sa noo nito, sabay biglang subsob sa putikan. May mga kalaban itong aswang at malaki ang tsansa na hindi po ito kauri nila dahil sa gumagamit po ng mga armas. Kaya naman, nabuhayan kami ng pag-asa nitong si Tiyo Ikong na noon ay nakasilip sa akin, tinitingnan kung maayos lamang ako. Papalapit ng papalapit yung mga hiyawan at kita ko pong nagsiatrasan na itong mga lumilipad na aswang habang nagliliparan din po yung mga palaso papahabol sa kanila. Ang ilan po sa mga aswang ay nakatakas pero mas marami ang mga napatay nitong kalaban nila. Hanggang sa tumambad po sa amin itong mga kalalakihan at kababaihang natitiyak kong mga normal na tao. Hanggang kailan nyo ba planong mahiga dyan sa putikan? Maaari na kayong tumayo. Malayo na yung mga aswang. Sambit ng isang lalaking nakaabot ang kamay para itayo ako. Ako nga pala si Javier. Wala na kayong dapat ipagalala at ligtas kayo. Mga manunugis kami ng aswang at nagkataon na napadaan kami dito sa paghabol sa kanila. Mukhang kayo ang hanap ng mga aswang na nakasagupa namin. Sinundan nila yung amoy nyo. Ang kaso, naligaw sila dito sa bukid nang biglang maglaho yung amoy nyo. Muli pong sambit nitong si Javier na agad kong ipinagtaka. Teka Manong, papaano nyo ba nalaman na nawala yung amoy namin dito sa bukirin? Huwag niyo pong sabihin, mga aswang din po kayo. Maawa na kayo, huwag nyo kami sasaktan. Kung gusto nyo po sa inyo na lamang yung 3 kilo ng karne, basta wag nyo kaming kakainin. Panunuhol ko dito. Alam kong 15 kilo pa naman yung dala naming karne, pero wala akong balak na ibigay sa kanila ang lahat. Huhugasan lang ito at maaari naming itinda ulit o di kaya gawing tapa o sitsaron. Ano't ano pa man, balak kong makipagnegosyo sa kanila. Huwag kang mag-alala bata. May mga kasamahan kaming higit sa mga aswang ang kakayahan, kaya nasusundan namin sila at ang mga puntiryang biktima ng mga ito. Saka isa pa, huwag mo nang itago yung mga karne. Bigyan mo na lamang kami ng diskwento at bibili na namin lahat yung mga karne sa putik. Dapat nga, mura na yan Bagamat iniligtas po nila kami at bibilhin nga nila itong mga karne, nanatili po ako sa wisyo. Kailangang may kitain pa din po kami ni Tiyo kahit kakarampot. Pagpasensyahan nyo na po. Gustuhin man namin na ibigay na lang sana itong mga karne. Ang kaso nakataya na po kasi dyan ang buo naming puhunan.
Nakasalalay po dyan kung makakapagtinda pa ba kami sa mga susunod na araw o hindi na. Binigyan po namin ng karampatang diskwento itong sila Mang Javier. Pero magpasa hanggang sa mga oras na yon, iniisip ko pa din kung ano o sino ba itong mga kasamahan nilang napakatalas ng pakiramdam at ipinagmamalaki nila Javier. Sige na, huwag na kayong mag-alala. Babayaran ko ng lahat yan. Pero mabuti pa, sumama na muna kayo sa amin. Magagawang sundan ng aswang ang amoy nyo hanggang sa bahay nyo. May kasamahan kami sa kampo na maaaring makatulong sa inyo sa pagtanggal ng samyong bumabalot sa inyo para mapalitan ito at malito ang mga nilalang. Gagamitin namin ang amoy nyo para akitin ang mga ito papalapit sa patibong namin. Mukhang nabanguhan sa isa sa inyo ang mga aswang, kaya kailangan ninyong mag-ingat. Kuya Rene, noon po, hindi ko alam ang mga sasabihin ko at hindi ko din mawari kung ano ba ang dahilan at nababanguhan sa amin ang aswang. Pero dahil sa takot namin ni Tiyo, ay sumama na lamang po kami kina Javier para matulungan kami. Itong mga kalalakihang kasamahan nila, isa-isa nang binitbit yung mga karne at nagpatulong nga itong si Tiyo Ikong na makuha yung pedicab namin. At nang maglaon nga po, ay naglalakad na kaming papaakyat sa bundok. Ipinaiwan na lamang ni Javier itong pedicab sa isang bahay kubo na nasa baba ng bundok. Wala namang tao doon, pero ligtas daw doon yung pinakamamahal naming pedicab dahil sa balot umano yun ng mga buhay na salita na nagsisilbing pananggalang ng kubo laban sa mga nilalang ng dilim. Sakali daw kasing maalanganin sila, naglagay sila ng iilang kubong mapagtataguan sa iba't ibang lugar. Nakatago umano ito sa paningin ng mga aswang at tanging mga purong tao lang at mga nilalang na nagtataglay ng pinakamataas ng uri ng karunungan. Dati po, iniisip kong imposible talaga ang mga ganito at tanging mga panggagamot lamang ang kaya ng mga albularyo. Ang kaso, sa mga nasaksihan ko pong pakikipaglaban nitong sila Javier, tila ba naiba yung pananaw ko sa mga antingero at albularyo. Gamit ang mga armas nilang balot ng mga orasyon at mga engkantasyong nagpapabisa dito laban sa mga aswang. Tila ba wala silang aswang na kinatatakutan. Tiyo, paano po yan? Tiyak na mag-aalala ang tiya sa atin. Baka naman matuluyan na yung atakihin ng hika niya. Malabo pong makabalik tayo sa baryo natin sa gabing ito. Kung ipipilit natin, kagaya nga ng sinabi ni Javier, tiyak na masusundan nila tayo. Kung tama ang hinala ko bukas na tayo ng umaga papayagan makauwi ng mga yan. Saan na lang talaga maayos ang kalagayan ni tiya. Sa kabila po ng mga pinagdadaanan namin, itong si tiya talaga ang numero uno naming iniisip. Gawa nga po ng mag-isa lamang ito sa bahay nila. Wala pa kasing anak itong sila Tiyo. Pero tinitingnan ko naman si Tiyo at tila ba umaasa na lamang siyang ligtas ang asawa niya. Wala din naman siyang magagawa kahit na magwala siya doon. Dahil baka madamay lamang si Tiya sa mga pagsugod ng aswang. Isang gabi lang naman, Solomon. Isang gabi lang. Kakayanin niya ng tiya mo. At pagbalik natin doon, magbabagong buhay na tayo. Ibang negosyo nang gagawin natin. At ayoko nang muli pang masadlak sa ganitong aberya. Ikaw ha, wag mong ikukwento sa kahit kanino ang tungkol sa mga aswang at sa mga antingero. Baka tayo pa mapahamak pag nagkataon. At sa kayang kwintas mo, itago mo nga. Baka mamaya pag-interesan ng iba. Ayon pa dito sa tiyo ko na kahit daw iniligtas kami nila Javier, ay wag na wag akong magtitiwala ng lubusan dahil nga sa papaano kung nilinin lang lamang kami ng mga ito at kapag naging kampante na kami, saka lamang sila aatake. Patuloy po kami sa pagmamasid kahit na nagkakasiyahan ang mga naroroon. Solomon, wag na wag kang matutulog. Oras na makita mo kung
napapapikit gisingin mo agad ako. Ganon din ang gagawin ko sa'yo. May mahirap na. Baka kapag nakaidlip tayo may gawin sila sa ating masama. Malinaw ang utos ni Tio. Ganon nga po ang ginawa ko dahil sa naisip ko na din po ito. Alam kong nasa peligro pa din kami hanggang hindi pa kami nakakabalik sa aming bahay. Nang lapitan kami nitong si Javier at inimbitahang saluhan sila sa kanilang pagsasaya. Oh, bakit nandyan lamang kayo sa sulok? Ang mabuti pa doon na kayo at samahan nyo kami. Malamok dyan. Isa pa, pinaluto na din yung mga karneng binili namin sa inyo. Ah, teka nga pala. Ito nga palang bayad sa lahat ng yon. Madalas baboy ramo ang kinakain namin dito sa gubat. Pero gabi na din kasi at pagod na ang mga kasamahan ko. Pangiti-ngiti lamang si Tio Ikong sa mga sinasambit nitong si Javier. Habang ako naman, tinitignan yung mga iniihaw nila. Natatakam na din kasi ako at naamoy ko yung bango. Kagaya nga po ng sabi ko sa inyo kanina, kahit tendero kami ng karne, halos hindi kami kumakain nito kasi sayang nga ang benta. Pero nang tagpong yun, 15 kilo ng karne ang iniihaw nila, kasabay ng umuusok-usok pang kanin na nakalatag na sa mahabang lamesa. Tio, baka maaari tayong kumain man lang. Labis na kasi ang pagkaalam ng sikmura ko simula pa kanina. Naubos na yata ang lakas ko sa nervyos Sige na Tio. Maging ang Tio Ikong ko, alam kong gutom na din dahil nga sa dinig ko ang pagkalam ng sikmura niya kanina pa. Inisip kong baka ligtas namang kainin yung mga iniihaw nila. Una, galing yun sa amin. At pangalawa, sa harap namin ito inihaw at nakita ko ang proseso. At saka isa pa, may kalamansi naman ako sa bulsa na ipapatak dito. Sige na, kumain na din muna tayo. Wala tayong lakas sakaling magkahabulan na naman. Basta, alam mo na ang gagawin. Naupo kaming kaharap itong mga antingero. Kanya-kanyang paksa tungkol sa mga nakuha nilang mutya na ipinapakita nila sa mga kasamahan. Nang abutan naman ako ng kalamansi at toyo nitong si Javier, sabay ng tig-isang plato. Oh, kumain lang kayo dyan ha. Marami itong karne at hindi namin to kayang ubusin. Hayaan nyo at bukas, ihatid namin kayo sa baryo nyo. Sakto at may gagawin kami malapit sa baryo nyo. Unti-unti po, nakukuha naman ni Javier ang tiwala namin. Hanggang sa bigla na lamang matapos ang kainan, dumating itong mga aswang na pinamumunuan ni Gonzago. Mabuti naman at tila busog na kayo, mga hampas lupa. At talagang pinili niyong pag-inita ng aming angkan. Akala niyo ba palalagpasin ng mga matatanda ang ginawa niyong pagharang sa mga kasamahan namin? Malas niyo lamang at may nakalusot sa inyo. Ngayon, titiyakin kong mamamatay ang grupo niyo, mga antingerong laos! Labis ang galit nito. Kasama niya ang nasa 20 aswang at ang ikinagulat namin ay ang isang nakakatakot na nilalang na mas mabalasik kumpara kila Gonzago. Hindi na ako magtatakpa kung paano niyo kami natuntun. May kasama pala kayong huklubang aswang. Ganun na ba kayo kadesperadong mahanap kami? Alam niyo bang malaking kawalan sa inyo oras na papatay namin yang hukluban? Matapang na sambit ni Javier. Kagaya nga ng sabi niya, ay makikita na ang kampo nila kung ang isang nilalang ay may mataas na uri ng karunungan. Kagaya na lamang nitong nasa harap namin. Isang umano ang hukluban sa may pinakamataas na karunungang itim, kaya walang hirap dito ang burahin ang nailagay nilang harang na gawa ng mas mababang antas ng orasyon. Nag-umpisa po ang labanan. Mabangis ang mga aswang at dahil sa sorpresa ang pag-atake nila ay wala ang kagamitan ng karamihan. Kayong dalawa, sige na, doon kayo sa likuran. Magtago kayo at hindi biro ang mga kaharap natin. Kapag nakakita kayo ng pagkakataon, umalis na kayo sa lugar na to. Hindi namin alam
kung makakaya namin ang lahat na to sa dami nila. Lalo pa at wala ang iba sa kasamahan namin dito. Nagkasagupaan po ang magkabilang panig at kumpara sa mga nakalaban nila sa palayan, tila yata mas malalakas ang mga aswang na kalaban nila sa ilalim ng pamumuno ni Gonzago. Maging si Javier ay hirap sa pagdepensa. Paano po kasi ay walang tigil sa pagbato ng mga sumpa at atake itong hukluban ni hindi na nga nag-oorasyon. Alam niyo po yung kusa na lamang na ikinukumpas nito ang mga kamay niya at nagagawa niyang patumbahin itong mga nasa harap niya. Sinasabi ko na nga ba, kaya kanina pa ako kinakabahan eh. Hindi mo ba napansin ang pag-init ng kwintas mo, Solomon? Maging ako po ay nagtaka din. Tama si Tiyo Ikong, bakit hindi ko naramdamang uminit yung kwintas? Siguro marahil ay mas mataas talaga ang kapangyarihan ng hukluban at ang sabulag nila na hindi nagawang malaman ng kwintas ko ang kanilang pagdating. Ito kasi ang pinakamalapit na eksplanasyon sa nangyari. May presensyang mas malakas kumpara sa kwintas ang naroroon sa paligid, kaya tila hindi gumagana itong kwintas ko. Napapikit na lamang kami ng akmang susugurin na ng 2 aswang itong si Javier. Pero ewan ko po ba sa kung anong naisipan ko at binato ko yung kutsilyong hawak ko na walang kahirap-hirap pong bumaon sa sentido ng isang aswang na papasugod kay Javier, dahilan para magulat ito, pati itong isa pa at mawala ang atensyon sa kanyang kaharap. Dito na po nagkaroon ng pagkakataon itong si Javier para saksakin yung aswang at pugutan ng ulo. Ano ka ba, Solomon? Nasisiraan ka na ba? Bakit mo ginawa yun? Hayan tuloy, sa atin na nakatingin yung hukluban. Nako, pasaway ka din talaga eh. Mamamatay tayo dito sa kagagawan mo. Matalim na nakatitig sa amin yung huklubang aswang. Galit at marahang lumalapit. Mukhang may mga ordinaryong tao pala ang naririto. Ikaw nang bahala sa kanila, tanda. Huwag mong papatayin at iuuwi natin yan sa atin mamaya. Napaatras po kami sa mga narinig. Mukha yatang balak pa kaming dalhin nitong mga aswang sa kuta nila para pagpiestahan. Papalapit ng papalapit itong hukluban habang kita kong isa-isang nangihina ang mga antingero dahil sa lakas nitong mga aswang at sa kung anong orasyong nakabalot sa mga halimaw, dahilan para maging napakabibilis nila at malalakas. Nang walang kung ano-ano, noong akma na po kaming tila lalapatan ng kung anong mahikang itim nitong hukluban, natulala kami sa biglang pagkalaglag ng ulo nitong matanda at gumulong papalapit sa amin ni Tiyo Ikong. Doon ay nakita namin itong isang batang nakatayo, may hawak na kampilan at mabilis na nag-uusal ng mga orasyong inilalapat niya sa kanyang tangang sandata. Kasunod ay ang pag-atake niya sa mga aswang na naroroon ng walang pag-aalinlangan. Halos magkasing edad lang kami at kapareho ko lang ito ng laki. Yun nga lang, mas solido ang katawan niya. Basilio! Mabuti naman na tumabot kayo. Yang hukluban lamang ang nagpapahirap sa amin. Pero ngayong wala na siya, tiyak nakatapusan na din ng mga aswang na ito. Pasensya na, Kuya Javier. Naharang kami ng mga matandang aswang sa Karatig Baryo. Mukhang pinutol na nila ang kasunduan sa hindi pagkain ng mga tao. Kaya kinailangan kong tapusin sila bago pa man makapag-ipon ng puwersa. Para po akong nananaginip sa pinapanood naming laban. Kung kanina ay dihadong-dihado itong sila Javier, nang mga sandaling yon ay labis ang lakas nila at tila wala nang nagawa yung mga aswang. Bumagal yung pagkilos nila nang mapatay nitong batang si Basilio, yung hukluban. Parang ang layo ng agwat at ng kakayahan nitong si Basilio kila Javier at maging kila Gonzago. Kaya nagtataka kami kung papaanong ang ganong kabata
ay may labis na karunungan sa pakikipaglaban. Pagkagayon pa man po ay nagpasalamat pa din kami at naisalba na kami sa kamatayan. Hindi! Bakit narito ka? Huwag mong sabihin na paslag mo na ang lahat ng matatandang aswang. Kahibangan nito, imposibleng matalo mo sila. Sila ang pinakamalalakas sa aming angkan. Anong ginawa mo sa kanila? Sigaw ni Gonzago nang makita niya itong si Basilio na tila ba kilala niya. Huwag na kayong mangarap na masakop ang bayang ito. Yung mga uugod-ugod na aswang na yon ang pinakamalalakas nyo. Hindi uubra sa akin ang karunungan nila. Walang kayang bumasag ng proteksyon na tangan ko, Gonzago. Kaya manahimik ka na lamang at mamatay. Kagaya nga po ng sinabi niya, nagawa niyang patayin itong si Gonzago sa pakikipaglaban. Hindi na nagawang depensahan ni Gonzago ang sarili niya dahil sa bilis ng pag-atake ni Basilio gamit ang kanyang kampilan. Yung mga aswang na hirap mapatay ng mga kasamahan ni Javier ay sinaglit lamang nitong batang birador. Hanggang sa humupa ang tensyon at maubos nga ang mga sumugod na aswang. Marami ang sugatan sa mga antingero. Ang ilan ay malulubha, pero hindi ko na nalaman pa kung may namatay ba sa kanila. Ayos lang ba kayo? Mabuti na lamang at sakto ang dating ni Basilio. Siya ang bunso ng aming samahan, pero siya din ang pinakamalakas. Huwag na kayong mag-alala at tiyak na wala nang susugod pa dito. Yun ang huli sa angkan nila. Basilio, sila yung mga tendero ng karne na tinulungan namin sa daan. Sila yung puntirya ng mga aswang na sinundan natin. Nakita namin nakatago sa palayan, kaya sinama na namin dito. Maraming salamat sa pagligtas sa amin kanina. Akala ko'y katapusan na namin sa kamay ng aswang na hukluban. Nakakatakot yung mukha niya. Wika ng aking tiyuhin. Nalabis nga ang pagpapasalamat sa batang si Basilio. Parang matanda na din itong mag-isip kahit sa murang edad niya. Pero kasi maaaring dahil sa mga pinagdaanan niya sa buhay at sa mga kasamahan niya. Puro matatanda po kasi. Walang anuman po yun. Ginawa ko lang ang tama. Isa pa'y, hindi naman po kayo agad-agad na mapipinsala ng hukluban dahil sa tangang mutya ng kasamahan nyo. Wika nitong si Basilio sa tiyo ko habang nakatingin sa akin. Oo nga pala. Naramdaman ko na din ang presensya niyang mutya ng bulalakaw. Kakaiba yan at hindi basta-bastang nakukuha. Kaya pampaswerte ka at meron ka niyan. Segunda pa nitong si Javier. Teka, ang mabuti pa, inumin niyo itong langis. Bago pa man ako dumating nakapagbitaon na ng sumpa ang matandang hukluban. Hindi ako sigurado pero para lang makaiwas sa kung anumang binitawan niya. Kontra yan sa mga kulam at barang. Langis ng nyog na may halong katas ng kalamansi. Inumin niyo na. Agad ko naman po itong ininom, kagaya ng utos ni Basilio. Pero po itong si Tiyo Ikong, nakita kong itinapon po yung langis. Naalala kong bawal nga pala siya sa langis ng nyog at namamaga ang lalamunan niya dito. Kaya naman, pasimple niyang itinapon ito noong hindi nakatingin sila Basilio. Pagdadahilan pa niya ay wala naman daw siyang nararamdamang kakaiba sa katawan niya. At ayos lang daw siya. Biniro pa ako nito na maghanda na ako at tiyak daw nakakalam ang sikmura ko at masisira ito dahil nga sa langis. Masaya kaming ligtas na kami sa kapahamakan at tila nabunutan kami ng tinik. Naiwan po ito sa akin ng mga magulang ko. Sayang nga at hindi nila ito gamit nung naaksidente sila. Sana sinuwerte pa sila at malamang nabuhay pa. Naikwento ko po ang tungkol sa mga magulang ko dito sa mga antingero hanggang sa may tanong po sa akin nila Javier kung sino nga daw itong mga magulang ko. Dahil nga sa imposibleng isang ordinaryong tao lamang daw ang tatay ko kung siya nga ang nagtatangan nitong mutya. Sa akin po kasi
hindi ganap ang kakayahan nitong mutya dahil wala akong pagsasanay at hindi sapat ang espiritual na kakayahan ko. Pero nang masabi ko naman sa kanila kung sino nga itong tatay ko, nagulat po kami ni Tiyo nang sabihin nilang mga kasamahan nila sa pagsugpo ng aswang itong nanay at tatay ko. Namatay lamang daw ito dahil sa pagtatraidor ni Gonzago, ang itinuring nilang kaibigan at dating miyembro nila na tumalikod maraming taon na ang nakakalipas. Ayon kay Javier, itong sila nanay at tatay at Gonzago ay malapit na magkakaibigan at magkasama sa maraming misyon sa pagtugis sa mga aswang. Ang kaso nga lang, may isang misyon sila na nawala ng 3 araw itong si Gonzago dahil sa pagkakahulog sa ilog habang tumatakas sa mga kalabang aswang. Nang bumalik nga daw ito sa kanila, ay iba na ang kilos at tila palaging bumubulong-bulong. Yun pala ay nalason na ang isipan nito ng mga aswang at siya mismo ay unti-unti nang nagbabago sa pagiging mas bayolente at mainitin ang ulo. Hanggang sa isang gabi, habang nasa pagtugis sila sa mga matatandang aswang ng bayan, imbes na mula sa harapan ang mga ataking iiwasan ng mga magulang ko mula daw sa likod. Dahil nga isa itong si Gonzago ang nagpakawala ng tigalpo na tumama sa mga magulang ko, dahilan para maatake sila ng mga matatandang aswang. Ayon pa kay Javier, kaya pala daw noong gabing yun ay hindi nagawang maharangan ng tatay ko yung pag-atake sa kanila. Ito ay dahil sa nasa akin pala yung kwintas na dapat ay poprotekta sa kanila. Humaba ang usapan namin hanggang sa sumapit na nga po ang umaga at inihatid na kami nitong si Javier, habang si Basilio naman natulog na yata. Kaya nga hindi na namin nagawang magpaalam pa. Salamat sa inyo, Javier. Utang namin sa inyong buhay namin ng pamangkin ko. Papaano? Hanggang sa muli. Pagwiwika ni Tiyo. Naghiwalay na kami ng landas. Malapit na lang kasi sa aming baryo itong nilalakaran namin at kabisado na nga po namin. Kaya masayang pinaandar ni Tiyo yung pedicab habang nakasakay naman ako. Ang galing ni Basilio, Tiyo? Sana kasing galing niya ako para hindi na ako matakot sa mga aswang at kung ano-ano pang mga elemento. Tingin mo ba, Tiyo, may pag-asa ba akong gumaling sa pakikipaglaban? Gusto kong maging kagaya nila Basilio na malayong gumagala sa iba't ibang lugar upang makipagtunggali sa mga aswang. Parang ang saya. Naniniwala naman akong kaya, Boss Solomon. Pero ayaw mo ba ng mas payapang buhay kagaya ng kung anong meron tayo ngayon? Oras na tahakin mo kasi ang landas na nilalakaran nila. Wala na yung urungan. Isa ka na sa magiging punteriya ng mga aswang. At baka hindi ka na din makapagpamilya niyan. Liban na lang kung kagaya ng mga magulang mo na parehong mga manunugis pala ng aswang. Itong si Kuya talaga masyadong masikreto. Ang mabuti pa, Solomon, pag-isipan mo yung binabalak mo. Kahit hanggang sa matapos ang kaarawan ng tiya mo sa susunod na buwan. Kung gusto mo talagang sundan ang naumpisa ng mga magulang mo, hindi kita pipigilan, anak. Naintindihan ko din naman po ang tiyo ko. Dahil nga sa sila na lamang ang natitira kong pamilya. At alam kong nag-aalala ito para sa akin. Kaya naman po, nakinig ako sa kanya at pinag-isipan ko na muna kung tatanggapin ko yung alok sa akin ni Javier na magsanay kasama sila. Kuya Rene, lumipas po ang araw, linggo at buwan hanggang sa sumapit nga po ang kaarawan ni Tia. Naging maayos ang aming pagdiriwang at nabusog talaga ako sa mga luto niya. At sa parehong araw po ay nakita ko sila Javier na naroroon sa aming baryo. Pareho kaming kinabahan ni Tiyo
dahil ibig sabihin nun ay naroon ang misyon nila at tila kinukutuban kami na may aswang na napadpad sa aming baryo. Nilapitan ito ni Tiyo habang nasa tindahan para imbitahin sa handaan. Pero ang alam ko, gusto lamang makibalita ng Tiyo Ikong kung ano ang dahilan ng kanilang pagtugo sa aming baryo. Pasensya na kayo, Ikong. Ang kaso, noong huling misyon namin ay may nakatakas na 2 aswang at natitiyak naming dito nagtungo ang mga yon para magtago. Ang problema lamang namin kayang magpalit ng itsura ng mga aswang na yon. Kaya mahirapan kaming mahanap sila kaagad, lalo pa at nasa ibang probinsya si Basilio. Nabahala po kami, hindi para sa aming dalawa ni Tiyo, kundi dahil po sa ipinagbubuntis ng tiyahin ko ang kanilang panganay. 4 na buwan na ang tiyan nito at kung may banta ng aswang sa aming baryo ay tiyak na siya ang unang pupuntiryahin at ang sanggol sa sinapupunan nito. Javier, anak, ngayon namin kailangan ng tulong nyo. Buntis ang asawa ko. Delikado siya kung narito na nga yung mga aswang. Maaari kayong tumuloy muna sa bahay namin kung kailangan nyo ng matutuluyan kahit hanggang sa mahuli nyo itong 2 aswang na ito. Hindi naman naging mahirap ang usapan nila ng Tiyo. Naroon ngang tumuloy muna si Javier at ang isa pa nitong kasama sa bahay nila Tiyo Ikong. Habang ako naman po, mag-isa lamang sa bahay, kagaya ng dati. Pero naghanda din po ako ng armas sakaling aswangin nga si Tia. Para ako nung gwardya, nagising sa gabi para magmanman. Hindi na po kasi kami nitong nagtitinda ng karne at nag-iisip nga si Tiyo kung anong gagawin niyang negosyo. Dahil nga sa nagbabalak akong umalis para sa pagsasanay upang maging manunugis. Nang biglang mapansin ko po na parang napakatahimik sa bahay ng Tiyo ko. Sobrang tahimik. Kaya naman naisipan kong puntahan ito para sana kamustahin ng Tiya at kung ano bang ginagawa nila Tiyo at nitong sila Javier. Nang makarinig po ako ng mga pag-angil sa gilid ng bahay. Kinabahan na agad ako. Iniisip ko na baka napatay na nitong mga aswang sila Tiyo at wala na kasing ingay sa loob ng bahay ni usapan man lang. Dapat gising sila sa nagbabantay, di ba? Kuya Rene, hindi ko po kinaya ang mga sumunod na nangyari. Dahil sa pagsilip ko sa loob ng bahay ay naroong nilalantakan ng 2 aswang, sila Javier at ang kasamahan nito. Hindi ko po alam kung papaanong nangyari, pero sila Tiyo Ikong po at Tiya ang lumalapa sa kanila. Sa labis ko pong gulat at pagkatakot ay hindi ko na po namalayan na tumatakbo na akong papalayo sa bahay nila Tiyo habang umiiyak. Kuya Rene, tumakas po ako sa aming baryo. Hindi ko alam kung saan tutungo, pero sinikap kong magpakalayo-layo. Hindi ko alam kung tama yung ginawa kong pag-iwas at hindi pagsuplong sa Tiya at Tiyo ko. Pero kasi sila lang ang pamilya ko at ayokong makita silang mamatay o mamatay dahil sa akin. Iniisip ko kung dahil ba sa ginawa ng hukluban nung lapitan kami, dahil nga sa ako lang ang may mutya at walang mutya itong si Tiyo. O baka itong tiyahin ko ang may gawa ng pagiging aswang ng Tiyo ko at matagal na silang ganoon. Baka wala na ang Tiyo at Tiya ko at yung mga aswang na hinahabol nila Javier ang naroon sa bahay ng tiyuhin ko at ginaya nga ang mga itsura nito. Hindi ko po talaga alam at hindi ko na sinubukan pang alamin. Naawa lang talaga ako kila Javier na tanging nais lang ay tumulong sa amin. Pero ang nangyari, sila pa yung napahamak. Nanatili po akong nakatago sa ibang probinsya. Iniba ko ang pangalan ko at sinadya kong magpahaba po ng buhok para hindi ako agad makilala sakaling hanapin ako ng pangkat nila Javier. Alam kong wala silang ibang hahanapin
kundi ako. Dahil sa alam nilang baryo namin ang huling pinuntahan nitong mga kasama nila. Sa kabutihang palad po, hanggang sa makapag-asawa na ako, ay hindi na po ako nahanap pa ng mga ito. At wala na din pong mga kakaibang pangyayari ang nangyari sa buhay ko. Hanggang sa magkapamilya na din ako, magkaanak at tumanda. Ni minsan po ay ayoko nang balikan pa yung dati kong baryo dahil sa mga nasaksihan kong pangyayari. Paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko na kalimutan na ito, pero bumabalik pa din sa mga panaginip ko. Magkagayon pa man po, nabawasan lang ito noong naging madalas na po ang pagdulog ko sa Panginoon at pagsisimba ko. Kaya nga, alam ko na anumang mga pagsubok natin sa buhay, kung kasama natin ang Diyos sa ating paglalakbay, tiyak na mapagtatagumpayan natin anuman ang hamon. Kuya Rene, wala pong ibang nakakaalam nitong kwento ko maging ang pamilya ko. Kaya po sana itago nyo ang aking pagkakakilanlan. Dito ko na lamang po tatapusin ang aking storya at sana po'y naibigan ito ng ating mga tagapakinig. Linawin ko lamang po na wala kaming lahing aswang at hindi ko po talaga alam kung papaanong naging aswang ang tiyo at tiya ko. Mag-iingat po tayo lagi at huwag kalimutang manalangin sa lahat ng oras at pagkakataong maaari natin itong gawin. Pagpalain ang inyong channel at ang lahat ng nakikinig dito. Marami pong salamat.